Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Gising pa ba ang lahat? Dapat lang, gising. Okay. Ngayon, pinagdiriwang natin ang National Bible Sunday. Ito ay ayon sa naipasang batas, no? Kung matatandaan nyo. At pinili yung huling linggo ng Enero para ipagdiwang ang National Bible Sunday. Maaaring unfair to sa ating mga kapatid na Muslim. Kasi wala naman silang Quran Sunday. Pero bilang isang bansa na majority ay mga Kristiyano, marapat na rin ipagdiwang natin ang National Bible Sunday. Bilang isang iglesia, dapat natin ipagdiwang ito upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang National Bible Sunday. Naaalala natin na ang salita ng Diyos ay hindi lang basta mga titik na nakasulat sa pahina. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang ating pagkatao. Pagalingin ang anumang sakit na ating pinagdudusahan o nararanasan at magbigay buhay sa ating katayuan at sa ating mundong ginagalawan. Sa ating binasang teksto kanina, sa Lucas chapter 14 verse 21, I'm sure hindi na bago sa inyo to. Naririnig nyo na to lagi, nababasa nyo na lagi, napapakinggan nyo na lagi sa mga sermon. Makikita natin doon kung paano ipinahayag ni Jesus na ang salita ng Diyos ay natupad sa Kanya. Natupad sa Kanya ang salita na Kanyang binasa. Napapanahon ito bilang paalala na ang Biblia ay hindi lang para basahin kundi para ipamuhay. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang historical at cultural context. Para doon sa mga nagba-Bible study, makaka-relate tayo dito. Pag-usapan natin yung historical and cultural context ng talatang ito. Ang kahulugan ng mga ito sa ministeryo ni Jesus at kung paano natin maipapamuhay ang salita ng Diyos sa ating sariling panahon. Tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin yung historical and cultural context. Yung binasa ni Jesus sa Lucas chapter 4 ay nagmumula sa teksto o sulat ni Isaias, ni Propeta Isaias. Ito ay mababasa sa Isaias chapter 61. At ang konteksto nito ay konsepto ng Jubilee. Narinig niyo na ba yung Jubilee? Ang bahagi ng kasulatan na binasa ni Jesus ay mula sa Isaiah 61 verses 1 and 2. Ang aklat ni Isaias ay isinulat sa panahon na ang mga Israelita ay umaasa sa kalayaan matapos ang kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Nung sinakop kasi sila ng Babylonia, yung Juda, maraming mga Israelita tinangay ng mga mananakop nila doon sa Babylon. Sila ay pinagtrabaho doon, pinamasiwa sa maraming bagay, dahilan para mas lalong umunlad yung kaharian ng Babylonia. Pero hindi yung masaya.
O ba naman na ipatapon doon sa malayong lugar? Malayo doon sa lugar na kinagisnan nyo. Merong ibang kultura, merong ibang paniniwala. At isa sa mga ginagawa nila doon, yung mga Babylonians, sambahin yung kanilang hari. Kaya kung mababasa nyo yung tungkol kay Daniel, no? Nung nagpatayo si Hari Nebuchadnezzar ng kanyang ribulto, pinag-uutos niya sa lahat. Maging doon sa kanilang mga alipin na mga Israelita, sumamba kayo doon sa ribulto. Ganong klase yung kanilang nararanasan. Dinumisan yung kanilang pagkatao, yung kanilang pagkakakilanlan. At dahil doon, sila ay nalulungkot, namimighati. Ipinahayag doon sa sulat ni Isaias ang pangitain ng isang jubilee. Isang taon ng pagpapalaya, pagbabalik ng mga lupa, at pagpapatawad ng mga utang. Saan ba galing itong jubilee na ito? Ang jubilee ay unang mababasa natin na isulat sa Leviticus. Ito ay pinag-utos sa Leviticus chapter 25. Pinag-utos ito na dapat ipagdiwang tuwing ika-50 years. Sino ba dito mga 50 years old din na ba? Nag-jubilee na kayo. Dahil dyan, magpa-Jollibee kayo. Kasi ang konsepto ng Jubilee ay yung taon pagkatapos ng 7 times 7 years. 7 times 7. Hindi ako magaling sa math eh. Ha? 49, sure kayo? Tama, 49. So yung pagkatapos ng 49 ay 50. Yun yung Jubilee. Alam niyo, ang mga numero at letra sa Hebrews, meron niyang mga malalalim na symbolism. Kaya very significant sa kanila yung 7. Sa ikapitong araw, doon nagpahinga ang Diyos. At anong meron sa ikapitong araw na ginagawa ng mga Hudyo? Sabbath day. At yung 7 times 7 years, pagkatapos ng 7 times 7 years, ano susunod doon? 50th year. Anong meron doon? Jubilee year. Yung Sabbath day at Jubilee year, magkaugnay yan. Kaya every Sabbath, hindi sila nagtatrabaho. Sa Jubilee year, buong taon, hindi sila magtatrabaho sa kanilang lupain. Bakit? Anong konsepto nun? Para hayaan nila yung lupa na makapagpahinga. Kasi pag masyadong ginagamit yung lupa, mga kapatid, nauubusan din yan ng pataba. Kaya minsan, tingnan nyo, lumiliit na yung bunga, no, ng ating mga pananim pag laging ginagamit. Kahit yung mga magsasaka, alam yan. Mayroon tayong talaga sila na nire-rest nila yung lupa. Kaya nga siguro yung pagtatanim, yung panahon ng pagtatanim, at saka panahon ng pag-ani, no, meron siyang cycle. At sa pagitan nun, napapagpahinga yung lupa. No? Pero sa panahon natin ngayon, dahil driven tayo ng commercialism, gusto natin na profit-driven tayo eh. Tanim lang ng tanim para merong i-produce. Para yung i-produce, ibenta ng ibenta, meron tayong kikitain. Nawawalan ng saysay sa atin yung kahalagahan ng buhay at ng lupa. At sa panahon din yun, pag nakarest yung lupa, hinahayaan nila yung lupa. Kung meron mang pananim dyan, hayaan lang nila. Bakit? Para yung mga walang makain, mga pulubi, yung mga balo, pwede silang kumuha dun sa pananim nila. At meron silang makain.
Sa Jubilee year, ganun din ginagawa nila. At lahat ng kanilang utang, ika-cancel na yun. Lahat ng kanilang lupain na naibenta na isang lot, tapos na embargo, ibabalik sa original na may-ari. Sana may ganun sa atin, no? Gusto niyo ba yun? Merong spiritual na meaning yung bagay na yan, pero tsaka na natin pag-usapan. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung konsepto ng Jubilee. Noong panahon ni Jesus, ito ay naging higit na simbolo, higit sa simbolo lamang, no? Higit pa sa simbolo. Isa siyang pangitain na darating sa panahon ng Mesyas. Kaya sa Lucas chapter 4, no, nung ating binasang teksto kanina, nagsisimula ang pampublikong ministeryo ni Jesus matapos siyang mabinyagan. Ito yung after niyang mabautismuhan ni Juan Bautista. No? Nabinyagan siya. Tapos 40 days siya nandun sa desert, sa ilang, sa wilderness. Kinuksyo siya ng diablo. No? Hinikayat siya na gawing tinapay ang bato. Nagtumalon siya doon sa taas ng templo. Nasasaluhin siya ng kanyang mga anghel. O kaya, ibibigay sa kanya yung buong lupain, kaharian. Pero, ang kapalit nun, kailangan niyang sumamba sa diablo. Pero lahat nun, napagtagumpayan ni Jesus. At pagkatapos ng kanyang pag-aayuno sa ilang, pumunta siya sa sinagoga, ng araw ng pamamahinga, at doon nga, binasa niya ang isang teksto sa sulat ni Isaias. Nung siya ay nasa sinagoga sa Nazaret, inabot sa kanya yung sulat ni Propeta Isaias. At binasa niya yung portion ng tungkol sa Year of God's Favor, taon ng pabor ng Panginoon. Isang pangitain ng kalayaan, katarungan, at kagalingan. Pagkatapos basahin ni Jesus, umupo siya. Tapos nagtataka yung mga tao. Kasi usually, pag ikaw yung naka-assign na magbasa ng teksto, ikaw rin ang magbibigay ng mensahe, magbibigay ka ng reflection mo. Siguro inatanong nila, bakit wala kang binibigay na reflection? Pero sinabi lamang sa kanila ni Jesus, sa araw na ito, natupad na ang kasulatang ito habang kayo'y nakikinig. Ang deklarasyong iyon ay, sa deklarasyong iyon, nagulat ang mga tagapaginig at nagbukas ng bagong pananaw sa ministeryo ng Mesyas. Nasabihin ni Jesus na natupad ang kasulatan, hindi siya basta nagbibigay ng impormasyon, mga kapatid. Nung binasa niya yung teksto, yung sulat ni Propeta Isaias tungkol sa pagpapalaya, tungkol sa Year of God's Favor, hindi lang siya nagbabasa, nagbibigay siya ng mensahe. Nagdedeklara siya tungkol sa nangyayaring realidad ngayon sa panahon nila. Hindi lang siya nagbibigay impormasyon. Ipinapahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan at misyon. Si Jesus ang salitang nagkatawang tao, ang buhay na katuparan ng mga hula at pangako ng Diyos. Ano yung mga nais niyang sabihin doon sa tekstong iyon? Una, sinasabi ko na nangyayari na yung pagbabahagi ng mabuting balita para sa mahihirap. At sa konteksto ni Lucas, sa kanyang pasulat, when you say poor, hindi yan spiritually poor. Kay Matthew niyo yung mababasa.
Kay Lucas, pag sinabi mong poor, economically poor. Pinaprioritize ni Jesus ang mga walang boses at nakakalimutan sa lipunan. Pangalawa, ipinahayag din niya yung tungkol sa kalayaan para sa mga bihag. Marami sa panahon ni Jesus ang hinuhuli ng mga Roman soldiers. Anong reason? Kasi sa tindi ng kahirapan na kanilang nararanasan, nag-aakras sila, nagre-rebelde. Nagsasagawa ng rebellion laban sa imperyo. Wala silang magawa eh. At dahil dyan, inuhuli sila, pinapatahimik. At ang pinakakabayaran dun sa kanilang ginagawa, ipapako sa krus. Kamatayan. Pero dito sinasabi ni Jesus, pinalaya niya ang mga alipin ng kasalanan, sakit at kawalang pag-asa. Maging yung mga tao na kinikilalang marumi sa kanilang lipunan, mga makasalanan, binigyan niyang kalayaan. Pangatlo, pinahayag niya rin yung kagalingan para sa mga sugatan o nasugatan. Nagpagaling siya ng physical, emosyonal at spiritual na pagkasugat. Hindi lang physical sickness, no? Maging yung ating sakit sa damdamin. Sabi nga nila, anong Bisaya nung puso? Kasing-kasing. Sakit sa kasing-kasing. Maging yung kanilang spiritual na pangailangan. At yung pang-apat na pinapahayag niya, yung taon ng pabor ng Panginoon. Year of the Lord's favor. Ipinahayag niya na ang biyaya ng Diyos ay narito na ngayon. Hindi lang sa isang taon, kundi sa bawat araw. Hindi lang every 50th, kundi sa bawat araw. Sa ministeryo ni Jesus, ang salita ng Diyos ay hindi lamang pangarap sa hinaharap. Marami sa atin ang nangarap ng gising. Pero minsan, hanggang pangarap na lang, hindi na sasakatumaran. Hindi ganun ang Diyos natin, mga kapatid. Ang kanyang mga salita ay hindi lang basta pangarap. Ito ay nagiging katotohanan sa kasalukuyan. Ang kakaiba kay Jesus ay hindi lang niya itinuro ang salita ng Diyos. Hindi lang niya binasa yung salita ng Diyos. Ipinabuhay niya ito. Ang kanyang mga gawa at salita ay nagpatunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi lang siya nagturo ng pagmamahal. Siya mismo ay nagmahal sa mga di karapat-dapat mahal. Kaya nga yung isang turo niya sa kanyang mga alagad, love your enemies. Pero tayong mga Kristiyano, mahilig tayong lumaban sa ating mga kaaway. Ginagawa natin ang chismis kahit hindi totoo. Binabalikan natin ang kasamaan yung ginawa sa atin ng kasamaan. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuin mo ng bakal, hindi nakakay. Minsan bakal yung binabato natin. Hindi lang siya nagsalita laban sa kawalang katarungan. Hinamon niya ang mga maling sistema ng lipunan sa panahon niya. Si Jesus, hindi lang siya nangako ng kagalingan. Siya mismo nagpagaling ng mga may sakit. Lalo na yung mga ketongin. Sa kanilang lipunan, sa kanilang mga Hudyo, kapag may sakit ka, kailangan kang i-isolate. Hindi ka pwedeng hawakan. Kasi magiging karumihan yun sa iyo.
Masyado silang conscious sa kanilang spiritualidad. Ayaw nilang marumihan, gusto nilang maging banal sa harapan ng Diyos. Pero itinakita ni Jesus na hindi sa ganung paraan nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos, kundi sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapwa mo na ilang. Ang hamon sa ating mga kapatid ay sundin ang kanyang halimbawa. Ipamuhay ang salita ng Diyos upang makita ng iba ang Diyos sa ating mga buhay. Paano natin ipapamuhay ang salita ng Diyos sa ating panahon? Ngayong National Bible Sunday, sa ating pagdiriwang, nawa hindi lang maging palamuti ang ating mga Biblia. Marami sa atin may Bible sa bahay. Tama? Sino may Bible sa bahay? Nabubuksan niyo ba yung Bible niyo? Baka inaalikabukan na. Punasan niyo rin. Tapos buksan niyo, basahin. Pagbulay-bulayan. Hindi siya ginagawa every 50 years. Hindi siya ginagawa every Sunday lang. Kung gusto niyong patatagin ang inyong pananampalataya at relasyon sa Diyos, kailangan niyo siyang araw-araw na aralin. Alam niyo, nung kagabi, nag-aaral kami sa Bible study. Isa sa pinag-aaralan namin, yung kwento ni Jephthah. Kilala niyo si Jephthah? Sino ang hindi nakakakilala kay Jephthah? Ayan, kasi kailangan basahin niyo yung Bible niyo para makilala niyo siya. Pero dahil hindi kayo nagtaas, I assume, kilala niyo si Jephthah. Very good. Palapakan niyo yung sarili niyo. Ibig sabihin, nagbabasa kayo ng Bible. Si Jephthah, isa siya sa mga hukom, naging hukom ng mga Israelita. Noong panahon na wala pa silang hari. Pagkatapos mamatay si Joshua, sa lupain ng mga Israelita, ang namumuno ay mga judges. At si Jephthah, isa sa mga naging hukom. Si Jephthah ay gumawa ng pangako sa Diyos. Sabi niya, kasi mandirigma siya eh. Alam niyo, ang mga judges, hindi yan yung mga makikita mo ngayon sa courtroom, tapos nagbibigay ng hatol. Hindi siya ganun. Sa panahon nila, ang mga judges, mga warriors, kailangan nilang protektahan yung kanilang komunidad laban doon sa mga nakapaligid sa kanilang ibang mga lahi. Kasi sakupan yun ng teritoryo. So, ganun si Jephthah. Nangako siya. Nagbigay siya ng pangako sa Diyos. Sabi niya, ang panata niya, kung ipapanalo mo ako sa mga Amonita, ibibigay ko sa iyo, iaari ko sa iyo, yung kung ano man yung unang lumabas sa pintuan ng aming bahay pag ako ay bumalik doon. Nanalo si Jephthah, in short, bumalik siya sa bahay, kaya lang yung unang lumabas sa bahay nila, yung kanyang anak na babae. Kaisa-isang anak na babae. Imbis na matuwa siya, nalungkot siya. At in-offer niya yun sa Diyos. Ang tanong namin, bakit niya in-offer? Hindi ba inutos ng Diyos na kinamumuhian niya ang pag-aalay ng anak? Kasi pag-ano yun eh, practice yun ng mga tao doon na nakatira sa Kanaan nung sila rin pumunta doon at naminahan. Ano yung bakit niya nagawa yun? Kasi wala siyang knowledge about that. Hindi niya nauunawaan talaga kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. At marami sa panahon natin ngayon, kahit mismo mga Kristiyano, walang alam tungkol sa Diyos. Hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Nagsisimba sila every Sunday, oo. Pero yung other days of week,
Hindi na nila kilala ang Diyos. Hindi nila pinag-aaralan, pinagpupulayan ang salita ng Diyos. At hindi malayo, gawin din natin yung nangyari, kung mangyari din sa atin yung nangyari kay Jephthah. Hindi natin alam, isinusuko na natin yung ating mga sariling buhay, maging yung buhay ng ating mga mahal sa buhay, ating pamilya, sa ibang Diyos-Diyosan na naghahari ngayon sa mundo. And when I say Diyos-Diyosan, hindi yan basta mga ribulto lang. Maging pera at kayamanan, pwede mong maging Diyos. Maging tao, o sino mang namumuno, pwede niyong gawin Diyos. At maraming mga Kristiyano ngayon, nahulog sa ganong klaseng gawain. Kasi hindi nila nalubos na unawaan kung sino ang Diyos at kung ano ang nais niya sa bawat isa sa atin. Kaya huwag niyong gawing palamuti yung Bible niyo sa bahay. Buksan, basahin, unawain, aralin. Kung hindi niyo nauunawaan, okay lang, basta basahin niyo. Kung hindi niyo nauunawaan, meron tayong Bible study. Nandito ako para turuan kayo. Gawin niyo namang kapaking-pakinabang ninyong pastor. Di ba? Pwede niyo yung gawin, mga kapatid. Ang hamon sa atin, una, pakinggan ang salita. Sa gitna ng ingay ng mundo, pakinggan ang tinig ng Diyos. Pangalawa, ipamuhay ang salita. So, hindi lang pakinggan, ipamuhay ang salita. Maging instrumento ng pagmamahal, katarungan at habag, lalo na sa mga nangangailangan. Pangatlo, ibahagi ang salita. Huwag kang matakot. Huwag niyong ikahiya na kayo'y Kristiyano, kayo nagbabasa ng Biblia at sinasabuhay ang mga aral. Huwag kang matakot na magbigay ng patutuo sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng mga kwentong utos. Ito ay buhay at makapangyarihan. Pero tandaan niyo mga kapatid, nagiging totoo lamang ito kapag ito'y nakikita sa ating mga gawa buhay. Naniniwala ba kayo na buhay ang salita ng Diyos? Yes. Yes. Parang nag-aalam namin kayo. Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Yes. Kailangan nyo itong isabuhay para mangyari ang mga ito. Si Jesus, nung binasa niya yung teksto sa Isaias, hindi lang siya nagbasa. Isinabuhay niya ang bagay. Ang sinasabi ni Jesus sa Lucas chapter 4, verse 14 to 21, ay totoo pa rin ngayon. Ang katuparan ng salita ng Diyos ay nangyayari sa kasalukuyan. Kapag pinapairal natin ang pagmamahal, ang katarungan at habag ng Diyos, ang salita ay nagiging laman, nagiging totoo, nagiging buhay sa ating paligid. Kaya yung konsepto ng incarnation, the Word became flesh, ay pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. Kung yung salita ng Diyos, yung Word, nagkakaroon ng buhay sa ating mga buhay. Nangyayari sa ating mga buhay. That's the time na nangyayari ang Word became flesh. Hindi siya natatapos. Mangyayari siya hanggat mayroong taong sumasaksi sa buhay na salita ng Diyos. Mga kapatid, tulad ng sinabi ni Jesus, ngayon, natupad ang kasulatan ito. Ang katuparan ng salita ng Diyos ay nangyayari tuwing ipapamuhay natin ito sa ating mga tahanan, sa ating pinapasukang trabaho, maging sa ating komunidad na kinabibilan. Ngayong National Bible Sunday,
Ang pinakamalinaw na paraan ng pagdiriwang ay hindi lamang sa pagbabasa ng Biblia, kundi sa pamumuhay nito. Sa ganitong paraan, tayo rin ay magiging bahagi ng kwento ng Diyos. Ang kwento kung paano ang salita ay nagiging laman sa ating mga buhay at sa ating mundo. Nawa, magniningning ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid. Sa buhay natin. Amen.